Napakaganda po na, as usual, Word of God po ito. Ako po yung nai-inspire lamang at nai-encourage, and mismong sa sarili ko, ito po ay nakita ko talaga sa buhay ko dahil pinagdaanan ko rin. But also sa nangyayari ngayon sa Philippines, nakita po natin yung nagaganap na hearings, yung mga revelation na nangyayari, kung saan mga tao ay, nagtuturuan, naglalaglagan pagdating dito sa anomalya, sa misuse ng ating funds ng bayan, and saan nga po ba ito nagmumula? I believe yung James 2:16 ang magbibigay po sa atin ng clue. And sabi po dito, for where envy, so yung pagkainggit, and self-seeking exist. Self-seeking, yun? Yung kagustuhan mo na ikaw ang maitaas, yung kagustuhan mo na ikaw ang mapapurihan, yung kagustuhan mo na ikaw yung maging bida. Confusion and every evil thing comes from it or proceeds from it. Nako-confuse na tayo sa kung ano ba talagang mahalaga sa buhay. Nako-confuse tayo na ang buhay na ito ay temporary, and we begin to just focus kung paano nga. Kasi nga, nandun na yung inggit . Nakita mo yung kapitbahay mo, merong magandang sasakyan, na inggit ka. So, ngayon, ikaw gagawa ka ng paraan na ikaw din magkaroon ka nun. Kahit na yung pamamaraan ay parang liko na po siya, pero dahil naandun na yung inggit you are driven by that inggit rather than your values. Nagkakaroon ka na ng blurring ng lines ng morality mo. There's already confusion kung ano ba talaga yung tama. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing, yun nga po yung lesson ko nga dito, lahat tayo, maliit man o malaki, maaaring nagawa na rin po natin to sa ating mga buhay. Hindi man bilyon-bilyon yung atin pong na-corrupt, pero maaaring tayo nakagawa. For example, dahil sa inggit mo, dahil sa kagustuhan mong ikaw ang maitaas, baka siniraan mo yung katrabaho mo, for example. So, hindi ka outright nagnakaw, hindi ka gumawa ng corruption, but you also did something evil. Pumasok sa isip mo to do an evil thought. That's because it proceeded from yung envy na nararamdaman mo. Tsaka yung kagustuhan mo na ikaw naman yung ma-recognize sa company mo, no? Ganon din sa pamilya, for example. Ilang beses na ba yan na naririnig natin? Mismong pamilya, mga kapatid. Kunyari, nagkainggitan yung mga siblings, So, nandun na yung magkakasiraan. People will be growing up with insecurity kasi feeling niya mas mahal nung tatay niya or nanay niya yung kapatid niya. Magkakaroon siya ng resentment doon sa kapatid niya. Nangyari po yan sa akin. Nangyari yan sa akin kasi nung bata pa ako, I perceived na hindi ako ganun kamahal, ng magulang. Although, hindi naman ako gumawa ng mga kwento at pero nagkasala pa rin ako kasi sa puso ko, na andun po yung thought na ganun. Yung naramdaman mo, yung ganun, kapatid, alam na nating transgression na po yun, Yun ay pagkakasala na po. Likas talaga sa atin yan It's in our nature na tayo'y maging sinful po. So, ano nga po bang gagawin natin? Kailangan natin maging aware na tayo ay may pagkakasala. Kasi dun talaga, mga kapatid, magsa-start yung pinaka-healing na magaganap sa mga buhay natin. Paglaya sa kasalanan, dun siya magsa-start. Kasi, okay, nagkasala ka, hindi mo naman kayang iligtas yung sarili mo. So dito na yung magsa-start yung awareness natin na we truly need the Lord to save us. Hindi natin kayang isalba ang ating mga sarili, mga kapatid. Wala sa ating ni isa mang perpekto. Ito na nga po yung good news, kapatid. Merong pag-asa. Paano nga ba mawawala itong mga evil thoughts sa ating isipan, mawawala itong mga evil desires sa ating puso, mawawala ang envy, paano nga ba? It's only by living a transformed life. Yung real transformation, mga kapatid, comes only from renewing of your mind. Metanoia, ito po yung totoong repentance, mga kapatid. Dito po nagsisimula ang totoong pagbabago, mababago yung iyong isip, mababago yung iyong puso. That only happens, mga kapatid, when you realize, first of all, na hindi mo yan kayang gawin on your own because you are going to always be sinful. Yan ang nature mo. And ikalawa, na meron ng gumawa niyan para sa iyo. And yan ay free gift. And it's only the Lord Jesus who can help you. From there, mga kapatid, ang banal na espiritu ay mananahan sa iyo, and doon na po magsa-start mabago. Ito na yung sasabi nating gift of the Spirit, Fruit of the Spirit, magbubunga sa iyong buhay, yung pananahan
ng banal na espiritu sa iyo, mamumunga yan sa buhay mo. Paano mamumunga? Ayan na, yung dating mainggiti na ikaw, yung dating ikaw na kung ano-ano yung mga iniisip mong katiwalian, yung dating ikaw na gusto mo, ikaw ang sarili mong maitaas mo, mawawala po yun. When you start a relationship with the Lord, hindi na po ikaw yung bida. Ang gusto mo siya ang maitaas. Dahil sa totoo lang po, wala ka naman talagang maipagmamalaki. Sa totoo lang po, sabi ko nga po, lahat tayo nagkasala, wala sa ating perfect at never will be, but the Lord Jesus Christ, yun po yung kaya niyang ibigay sa atin. Ano yung totoong pagbabago.